Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako si Edgar Mejorada, taga Bohol, OFW, sa bansang Spain. Susuportaan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa 2028 election. Okay, reaksyon na natin to kaagad itong si Sok Villegas na sagad sa buto ang galit kay dating Pangulong Duterte. Grabe. Kung hindi ko to ipapakita ang video na to, pakinggan nyo na lang kasi sigurado to kung i-upload ko to kasama tong kanyang sinasabi, kasama ang pagbubukha niya, ma-restrict ako dito kasi nga mayroon kasing halo ditong, mayroon kasi sinasabi siya ditong sobrang restricted sa YouTube, kaya ipaparinig ko lang sa inyo yung boses niya sa isang gadget ko. So ito yung kakaiba sa Katoliko at sa Iglesia ni Cristo. Makumpara ko lang kasi kagagaling lang ako nag-react doon sa sinabi ng Iglesia ni Cristo pero wala ako narinig doon na paninira. Both side ha. Either Pangulong Duterte o kay Bongbong Marcos, pero Katoliko. Kaya ito sila hindi talaga to sila nasusunod ang gusto nila kasi nga hindi sila nagkaroon ng buo ang kanilang suporta. Watak-watak ang Katoliko eh. Ito yung sinabi ni Sok Villegas, Bishop Sok Villegas. Sayang lang yung niya, paka-obispo niya. Pakinggan nyo ha. Before the jailed man at The Hague became Ayan siya. president, didn't we know right from wrong? We knew that killing was sin. Insulting women, mocking God, death threats, law-breaking, siding with foreigners against nation, these scream evil. Yet, we justified addict murders, vulgar jokes. Blasphemy was tolerable, due process disposable, island build-up by China as necessary to prevent war. Lahat pa. Doon sinisi ha. What happened? Charisma eclipsed conscience. This was not EDSA. Nakakahiya, Ikaw yun. nakakasuka, Ikaw rin yun. nakakapagtaka. Bakit tayo nagkaganon? That kind of leadership must not be given another chance in this country. This is not EDSA. Ano to? Catholic teaching insists form consciences by scripture and doctrine, prioritizing life's protection over all, abortion, euthanasia, violence. The voice of conscience got hoarse. You became complicit, letting power redefine morality. I was threatened and I was mocked when they warned murderers cannot be leaders. I was just trying to live EDSA. This was not EDSA. ICC at The Hague. Grabe, no? Kayo naman. Inaalay niya. Inaalay niya, no? ICC. Kayo naman. Bring to justice murderers of drug users. Pilipino ba to? Those have murdered our national virtues and values. Tumanda ng Villegas, wala kang Help us restore justice and Hudas order ka. in this land that has lost its virtues. Our justice system is defective, not ideal. The political will is weak, not ideal. Irresponsibility and immaturity hover over our land, far from ideal. We are way down below the ideal. grabe, no? Talagang inaalay niya si dating Pangulong Duterte sa ICC sa halip na ipagdasal kasi kapwa natin Filipino yan. Tapos nagiging presidente sa Pilipinas. Ang sa kanya iba. Lahat ng pagsisisi pati doon sa nangyari sa China. Sa China, si Pangulong Duterte pa din ang kanyang nabuntunan ng galit o inis. Ito'y pinagkaiba ng Katoliko at saka Iglesia ni Cristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo, narinig ba natin ang kanilang pinuno?
ang kanilang mga leader dyan sa Iglesia ni Cristo na may sinisisi silang presidente, either Marcos o si Pangulong Duterte. Wala. Ang kanilang panawagan ay transparency, accountability, at saka yung justice. Pero itong Katoliko na to, na ito si Soc Villegas, nagsalita na mayroon siyang sinasabi dito na parang sa mga miyembro ng Katoliko, parang labag din sa ano ba, para sa akin, no, na itong Katoliko, parang iba yung ano natin kapag maranasan ninyo yan kapag nasa ibang bansa kayo. No? Kapag nasa ibang bansa kayo, kapag kapwa Pilipino kayo, lalo na ganyan na nakakulong na, hindi naman natin pa sigurado kung talagang lahat ng bintang sa kay Pangulong Duterte, hindi ba yan gawa-gawa din sa mga nangyari ngayon na yung mga witness nga dyan. Kitang-kita nyo naman kung ano mga itsura ng mga witness, ginawa lang witness dyan. Lalo yung Sherry ba yan? Sherry Escudero at saka yung pang isang matanda. Kayo mismo mag-analyze kung ano ang mga itsura niyan. Hindi ba nakita sa kay ni Soc Villegas o yan? Itong mga leader din sa mga Katoliko. Bakit sila tahimik dito sa mga flood control na bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan dyan? Bakit itong Iglesia ni Cristo, accountability, pero itong Katoliko, anong ano nila? Anong nakikita nila dito sa okay na sa kanilang korupsyon ngayon? Bakit itong kay Bongbong Marcos na administrasyon, wala bang nangyayari ngayon ng mga nanlaban daw? Nakikita naman natin sa mga balita din kung ano ang pinagagawa din ng mga pulis na umabuso rin naman na. Kaya lang, ang presidente ngayon iba kaysa kay dating Pangulong Duterte. Ang kay Pangulong Duterte noon, ang mga ganyang klaseng salot na talagang pinapahuli niya yan. Pinapatahimik niya yan ng mga lugar na hindi dapat magulo. Ngayon, sa inyong lugar, kampante ba kayo? Ang daming hindi kampante na sa lugar na ngayon kasi bumalik na ulit yung mga kaguluhan mo dyan. Tapos ngayon itong si Soc Villegas, ay nako sa'yo Soc. Timbangin mo muna. Tingnan mo na yung paligid ngayon kung ano ang nakikita mo. Huwag kang basta-basta mag-judgmental din. Huwag kang bias. Bias ka na sobra din. Soc sa akin to parang sabi niya nakakahiya, nakakadiri. Ikaw yung nakakadiri, Soc. Obispo ka. Dapat nga sa inyo ngayon nasa simbahan, magkaisa kayo, igayahin nyo itong Iglesia ni Cristo kasi ito sila ngayon, naglabas ng saloobin pero hindi halo yung paninisi sa gobyerno. Gusto lang ilabas nitong Iglesia ni Cristo yung ano ba talaga ang nangyari sa mga sinasabi na may makukulong, mayroong makakasuhan, mayroong maraming mahuhuli. Yung sinasabi nilang master nga dyan, hindi nila matukoy hanggang ngayon. Tukoy, kaya lang, hindi nila pwedeng paabutin doon kasi sino bang mastermind ngayon? Itong si Saldico, nandito sa Europe, nandito sa Portugal, pero hanggang ngayon hindi nila maisyuhan ng red notice o ano pa yung mga ginagawa nila dyan para o sa Interpol. Saan kaya sila ngayon nakikibalita na lang kayo? Kayo mga nasa simbahan, umayos kayo. Kayo yung dapat manguna dyan na ano ba talaga ang nangyari sa gobyerno ngayon. Huwag kayong ang nakikita niyo kay Pangulong Duterte lang, itong kay Bongbong Marcos, ang daming korupsyon ngayon at may mga kasamahan pa kayong pari dyan na lantad na gumagamit. Wala nga kayong kibo. Di ba kagaya sa pa rin sa Iglesia ni Cristo na kapag ganyan na may mga ginawang hindi maganda, tiniwalag nila. Itiwalag itong flabby na yan, yung pari na yan na gumagamit talaga. Pinabayaan nyo lang yan na nandyan siya sa hanggang nagsiservisyo niya, nagsuot ng sutana, nagmimisa, tapos ang binibigay sa homily, pang brainwash sa mga tao, imbes na kayo ang nandyan sa simbahan ngayon na maglaganap ng magandang balita. Gayahin nyo to, ibang mga religious group. Kasi
Kayo ang nakakadiri Katoliko. Sabihin ko sa inyo, kakadiri kayo. Kaya nga kayo iniiwasan na sa mga tao nagsisimba kasi mabilang na lang matinong pare ho dyan. Mabilang na lang ho talagang nagbigay ng misa ho dyan na matinong pare. Mga obispo, dapat kasi sa inyo mga obispo kasi kayo na ang nasa pinaka-obispo na kayo eh. Mga kardinal. Hindi na kayo tawag na Reverend Father, mga kardinal na kayo, bishop na kayo. Dapat sa inyo. Magandang asal ang ipapakita ninyo. Huwag kayong lahat ba namang nangyari ngayon, isisisi nyo pa sa sa kay Pangulong Duterte. Itong administrasyon na ngayon, sobrang linis na talaga to. Na mula pa noon sa tatay nito, napaka konsentidor nga rin to si Bongbong Marcos, ang kanyang anak. Ang daming involved din na mga dyan, na name drop, na imbestigahan ba si Pangulong? Itong Bongbong Marcos na to, na inimbestigahan ba to? Antayin nyo, kung wala na yan sa posisyon, baka doon na kayo maniniwala na itong presidente ninyo ngayon dyan sa Pilipinas, nag-level up na sa pagkakawatan, nag-level up na sa kanyang walang kwintang pamumuno. Galit kayo kay Duterte kasi mga sinasabi noon kasi sa kanya, ang mga sinasabi niya para sa inyo, sapul kayo. Kasi karamihan kasi sa inyo rin, mga pare kayo, mga ganyan. Kaya yon siya nagsabi ng totoo, kaya nga tumalab hanggang ngayon, dala-dala nyo pa rin yung mga sinasabi niya, kaya kayo galit. Ayun na nga nandito na nga sa dahig nagdusa na nga Ano pang hinahanap ninyo? Nananawagan ka pa sa ICC na sa inyo naman yan. Ang kapal ng mukha mo. Pilipino ka ba? O ka mag-anak mo tong pare din yan si Flavia at saka si Trillanes, si Conte. Makakaliwa ka rin pala NPA ka rin palang lintik mo ka. Ito pag nagmimisa to, nako, hindi ko aatin sa kasi mamay mahawaan ako sa kanyang mahawaan ako sa kanyang hindi magandang asal. Bastos ka pare, bastos ka obispo. Diyos ko po, Sok Villegas. Senior citizen ka na rin. Tingnan natin kung yung edad mo pagdating sa kay Pangulong Duterte, kung ano kaya ang mo. Kakadiri ka rin, Sok Villegas.